Ngayong nasa state of lawlessness ang bansa ay maaaring o posibleng magpatupad din daw ang pamahalaan ng curfew kung kinakailangan. At may paalala ang mga otoridad kapag dumadaan naman sa mga checkpoint. Yan tinutukan ni Jam Sisante. Ang kabi-kabilang checkpoint bahagi ng state of lawless violence na idiniklara ni Pangulong Duterte kasunod ng pambobomba sa Davao. Ayon sa PNP, dapat maayos ang ilaw at palatandaan ng checkpoint at binabantayan ng uniformadong tauhan ng gobyerno. Hindi kailangan lumabas ng sasakyan ng motorista at hindi pwede ang body search. Dagdag pa ng isang law expert, hindi pwedeng halughugin ng gamit sa loob ng sasakyan kung hindi naman ito kaduda-duda. Hindi pwedeng i-extend ng pulis o ng sundalo yung kanyang kamay ay bintana. Okay. Hanggang kung gusto nilang makita yung nasa trunk, pwede po nilang tanungin sa nagmamaneho kung pwede po bang buksan. Nag-abiso na rin ang Transportation Department sa mga suki ng LRT at MRT na habaan ng pasensya dahil sa mas mahigpit na inspeksyon. Sa top station ng LRT, mayat-mayang nag-iikot ang K9 units. Ayon naman kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, posible ring magpatupad ng curfew. Dagdag pa niya, nagpaplano ng magdeklara ang gobyerno ng state of lawless violence bago pa man ang pagsabog sa Davao. Matindi na raw kasi ang problema sa droga, krimen, terorismo at abusayap. Actually, nasa planning stage na yan. Pinaplano na yan. In fact, nagda-draft na nga kami ng proclamation eh. Umaasa sa Senate President Coco Pimentel na susuportahan ng publiko ang desisyon ng Pangulo na magdeklara ng state of lawless violence. We will retain our normal oversight powers. So we have our Committee on Public Order, Committee on National Defense, na pwede po silang takbuhan, sumbungan kung meron po tayong nakikitang abuso. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.